Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay XRP. Kung saan ang sabi po rito ay here is when XRP holders will earn passive income with their XRP. Kaya yan, atin pong aalamin kung kailan daw magkakaroon ng kita na passive income ang mga holders ni XRP. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po, ang sabi dito ay with the XRP Ledger Automated Market Maker or AMM amendment gaining more endorsement from validators, the door for the XRP army to earn passively with their XRP holdings open gradually. Kaya yan, ito daw po ang magbubukas para sa mga XRP na nag-hold ng kanilang XRP tokens. Yan, ito po ang tinatawag nilang XRP Ledger Automated Market Maker or AMM. Yan, dahil sa nagkakaroon daw po ito ng mas maraming endorsement sa mga validators, ito na nga yung magiging pintuan para sa XRP Army na magkaroon ng passive income. Anadus Finance founder Panos Mekras recently drew attention to the growing percentage of XRPL validators endorsing the XLS 30D AMM amendment. At the time of the disclosure, 20 validators have voted yes to the amendment, marking a 57.14% consensus. Kaya yan daw po, ang bilang ng mga validators ay nasa 20. Yan, sila po yung nag-approve or nagbigay ng vote, yes. Yan, na yes sa amendment ng kaya nagkaroon po ito ng 57.14% na consensus. Ayan po yung actual na tweet dito ni Panos Mekras. Yan, 20 UNL validators are now voting yes on the XRPL AMM amendment. We are getting closer. Yan, may screenshot po siya rito. However, data from XRPL Blockchain Explorer XRP Scan suggested the consensus is now 60% at press time. This results from 21 validators endorsing the amendment. Kaya yan, ngayon ay tumaas pa yung percentage ng kanyang 20% ng 60%. Yan, mula nung nailabas po ang balita na ito. At ngayon ay meron na pong kabuuang 21 na validators ang nag-i-endorse sa amendment na ito. Notably, this new figure marks an outstanding advancement compared to the 16 yes and 18 no votes recorded on December 7. XRP soon to earn passive income with their XRP. Kaya ayan, isa po itong magandang balita para sa mga nag-hold hanggang ngayon kay XRP. Yan, kung saan ay pwede na po tayong kumita ng passive income sa pag-hold kay XRP. Significantly, the successful approval of the XLS 30D AMM amendment presents a unique opportunity for XRP holders to generate income from their holdings. Kaya yan, pag matagumpay po na ma-approve ang tinatawag nilang XLS-30D AMM amendment, ito po yung magprepresenta at magbibigay po ng isang kakaibang opportunity para sa mga XRP holders na makapag-generate ng passive income yan sa ating mga XRP tokens na hinuhold.
The key features of this amendment is integrating automated market maker functionality into the XRP ledger, seamlessly connecting it with the existing decentralized exchange. Fundamentally, it introduces a liquidity staking pool for XRP holders. Individuals will have the opportunity to contribute liquidity to the AMMs. They will gain a proportionate share in earnings and share the associated exchange risk. Ayan. How can XRP holders earn passive income? Yan. Meron po silang simpleng explanation dito na is illustration. Ayan. May token A, token B. Yan. Ito po yung kulay blue po na ito na nakikita natin ay yan po yung AMM liquidity pool. Ayan. At meron po tayong tinatawag na liquidity providers, mga LP token holders. Ayan, tayo po yan, yung mga nag-hold ng XRP tokens na gusto mong kumita ng passive income sa pag-hold nito. Ayan, ang gagawin lamang po natin ay magdi-deposit po tayo dito sa liquidity pool ng AMM. Ayan, ngayon ay yung sa token B naman ay dito naman po papasok yung mga user na nagsaswap ng kanilang token. At ngayon yung nagbabayad po sila ng trading fees. Kaya yan yung binabayad po nilang trading fees ay dito po yan mapupunta sa ating passive income. At yan, tayo po yung tatanggap. Yan, yung mga liquidity providers yung tatanggap sa trading fees na ito. Kaya yan, ganyan lamang po kasimple yung passive income dito kay XRP. Notably, HAMM instances possess a dedicated account to secure its asset, issuing liquidity pool tokens to liquidity providers in proportion to their deposits. Moreover, XRP liquidity providers can vote on the AMM's trading fee, which is determined by their shares of LP assets. Kaya yan, ang mga liquidity providers daw po ay maaari daw po silang mag-vote yan sa trading fee, sa magiging trading fee ng AMM. Kaya kasi yung fee na ito ay dito po kasi nakasalalay yung share. Yan, makukuha po ng mga liquidity provider na mga share. Ayan, in a community poll by Status last November, 75% of members expressed their willingness to engage in AMM liquidity provider services to earn passive income. Ayan, sino ba naman ang may ayaw sa passive income? Ayan, kung pag sinabi nating passive income ay maskin wala tayong ginagawa ay kumikita po tayo dyan. Kaya yan, road to implementation. Meanwhile, the implementation of this smart contract functionality hinges on securing an 80% endorsement from XRPL validators. Besides, there have been apprehensions surrounding its potential drawbacks. It includes concerns of heightened market volatility and susceptibility to manipulation, such as front running. Concerns that AMMs might contribute to centralization within the system have also emerged. Yan po yung mga ikinatatakot nila. Ayan, pagdating po rito. Kaya mukhang yan yung manipulation. Ayan, at saka yung centralization. Ayan, significantly, the XLS-30D code base undergone a comprehensive audit by the reputable security firm Certic. The security firm granted it an impressive security score of 95 out of 100. Ayan, dapat daw wala daw po tayong dapat na ipagkaalala. Ayan, or ipag-alala sapagkat ang XLS, yan yung code po ng XLS-30D ay ito po ay dumaan sa pagsusuri ni Certic. Yan, si Certic ay isa po siya sa mga kilalang security firm na sumusuri po sa mga codes kung may vulnerability ba ito, yan, or may mga posibleng yung mga mahina na security nito na pwedeng i-exploit ng mga hackers or yung, kahit sino pa dyan na may kakayahan na gawin yan. Ay ayan, nakita naman po ng Certic at
binigyan po ang XLS DAS 30 ng isang kahangahangang security score na 95 out of 100. Kaya yan po ang inaasahan natin na ilalabas po nila na paraan para kumita ng passive income dito kay XRP para po sa mga nagko-hold ng XRP tokens. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.